Panlipunan 1, ikalawang markahan, ikapitong linggo. Magkaugnay tayo. Alamin, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga halimbawa ng mabubuting pakikipag-ugnayan ng sariling pamilya sa iba pang pamilya sa lipunang Pilipino at nasasabi ang kahalagahan nito. Subukin. Panuto, pagmasdan ang mga larawan. Iguhit ang buong puso, sapat lang kung ang larawan ay nagpapakita ng magandang kaugnayan ng isang pamilya at sira o hating puso kung hindi. Unang bilang, ang mag-anak ay nagtutulungan sa kanilang mga gawain sa bahay. Ito ba ay nagpapakita ng magandang ugnayan ng isang pamilya? Tama, kaya ang ilalagay natin ay buong puso. Ikalawa, nag-aaway ang nanay at tatay. Ito ba ay isang magandang halimbawa ng pamilya? Hindi, kaya hating puso ang ating ilalagay. Ikatlo, sabay-sabay na naghahapunan o kumakain ang mag-anak. Halimbawa ba ito ng magandang ugnayan ng pamilya? Opo, kaya ang ilalagay natin ay buong puso. Ikaapat, ang magkapatid ay masayang naglalakad. Inaalagaan ng nakatatandang kapatid ang kanyang bunso. Magandang ugnayan ba ito sa pamilya? Tama, kaya ang ilalagay natin ay buong puso. At ikalima, inaalalayan ng bata ang matanda na tumawid o ang kanyang lola. Ito ba ay magandang ugnayan sa pamilya? Opo, kaya ang ilalagay natin ay buong puso. Balikan. Panuto, basahin mabuti ang mga pangungusap. Lagyan ng check ang patlang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya at X naman kung hindi. Unang bilang, nagliligpit ako ng pinaghigaan ko. Ito ba ay magandang halimbawa o nagpapakita ng alituntunin sa pamilya? Tama, kaya ang ilalagay natin ay check. Ikalawa, tumutulong ako sa paglilinis ng bahay bago maglaro. Ito ba ay magandang halimbawa? Tama, kaya lalagyan natin siya ng check. Ikatlo, naglilinis ako sa bahay kahit hindi ako inuutusan. Magandang halimbawa o hindi? Tama, ito ay magandang pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya. Ikaapat, sumasagot ako ng may paggalang kapag ang kausap ko ay nakatatanda. Magandang halimbawa ba ito? Opo. At ikalima, ginugulo ko lang sina nanay at ate sa paglalaba. Ito ba ay magandang halimbawa? Hindi, kaya lalagyan natin ng X. Tuklasin. Basahin at unawain. Mga bata, tayo ay magbabasa ng isang maikling kwento. Unawain nating mabuti ang ating kwentong babasahin. Ito ay may pamagat na Malasakit ni Lagrimas G. Papa. Sa Barrio Balete ay may isang mag-anak na kilala sa lugar dahil sa kanilang hanap buhay at sa kanilang mabuting pakikitungo sa kanilang mga kapitbahay. Sila ang pamilya Gimagiba. Ang buong pamilya ay nagtutulungan sa paghahanap buhay para matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang ama ng tahanan ay kilalang nangangalakal sa lugar at ang ina naman ay naglalabada sa mga kapitbahay. Ang dalawang anak ay pumapasok sa paaralan mula Lunes hanggang Biyernes
at tumutulong sa mga gawaing bahay tuwing Sabado at Linggo. Isang Sabado, habang naghahanap buhay ang ama at ina ng pamilya Dimagiba, nagkaroon ng malaking sunog sa kanilang lugar. Dali-daling umuwi ang mag-asawa sa bahay dahil sa kanilang pag-aalala sa iniwang mga anak sa tahanan. Pagkadating nila sa bahay, nakita nilang nilamon ng apoy ang kanilang bahay. Umiyak ng napakalakas ang ina. Narinig ito ng kanyang mga anak na nagmamadaling tumakbo sa kinaroroonan niya. "Inay, ligtas po kami!" ang sambit ng nakatatandang kapatid. "Iniligtas po kami ng ating kapitbahay na si Mang Andoy." "Maraming salamat, Andoy," humihikbing wika ng ina. "Walang anuman. Sino-sino pa ba ang magtutulungan dito sa ating barangay kung hindi tayo-tayo din?" Nakangiting sagot ni Mang Andoy habang tinatapik ang balikat ng ama ng mga bata. Ayan mga bata, sagutin natin ang mga tanong mula sa ating binasang kwento. Unang tanong, sino ang tumulong sa pamilya Dimagiba? A. Si Pang. B. Mang Andoy. Ang tamang sagot ay si Mang Andoy. Ikalawa, ano kaya ang naramdaman ng pamilya Dimagiba sa tulong na kanilang natanggap? Letter A o letter B? Ang tamang sagot ay letter A. Sila ay masaya. Ikatlo, kung ikaw ay kapitbahay ng pamilya Dimagiba, ano-anong tulong ang maaari mong ibigay sa kanila? A. Damit at pera. B. Telebisyon at sasakyan. Ang tamang sagot ay letter A. Ang ating ibibigay ay damit at pera dahil sila ay walang mga kasuotan kundi nasunog na. Ikaapat, sa iyong palagay, bakit iniligtas ni Mang Andoy ang mga bata? A. Dahil mabuti ang pakikitungo ng pamilya Dimagiba. B. Dahil manghihingi siya ng pera sa pamilya Dimagiba. Ang tamang sagot ay A. Dahil mabuti silang makitungo sa kanilang kapwa. Kaya mga bata, palaging maging mabuti sa kapwa dahil ito rin ang ibabalik nila sa atin. Suriin. Ang mga Pilipino ay kilala pagdating sa mabubuting pag-uugali. Ilan sa mga pag-uugaling ito ay pagiging mapagmahal sa pamilya, pagiging masayahin, pagiging magalang sa nakatatanda, pagtitiwala sa Panginoon, at may pagmamalasakit sa bawat isa. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga mabubuting katangiang taglay ng mamamayang Pilipino sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang mga kaugaliang ito na taglay natin bilang Pilipino ay dapat nating ipagmalaki at sanaying gawin sa araw-araw dahil makatutulong ito upang mapagtibay ang ating ugnayan sa pamilya at maging maayos ang ating pakikisalamuha sa iba pang pamilya sa ating komunidad. Pagyamanin. Basahin ang tula. Mga bata, babasahin natin o babasahin ko ang isang tula. Sabayan ninyo ako sa pagbabasa. Ito ay may pamagat na Mabubuting Pag-uugali ni Lagrimas G. Papa. Ako ay may pamilya, mapagmahal na ama't ina. Mga kapatid na nag-aaruga sa tahanan namin ay puno ng saya. Sa pamilya ko ay may pagmamahalan, sa mga kaibigan ko'y nagtutulungan, sa pamayanan ko'y may pagdadamayan, ugnayang ipinagmamalaki ko kailanman. Magandang pakikitungo ay ugaliin,
masamang kaisipan sa kapwa ay alisin. Umpisahan ito sa sarili at pamilya natin, kaya kapayapaan sa pamayanan makakamit natin. Ayan ang tula. Narito ang mga katanungan. Pagtambalin ang hanay A at hanay B ayon sa katangian ng mga miyembro ng komunidad mula sa tulang binasa. Gumuhit ng linya. Unang bilang, ang pamilya ay nagmamahalan. Ang bawat kapatid ay mapag-aruga. Ang kaibigan ay nagtutulungan. Ang pamayanan ay nagdadamayan at ang tahanan ay masaya. Alin sa mga sumusunod na mabubuting pag-uugali ang ipinapakita ng bawat larawan? Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. A. Pagdamay sa oras ng kagipitan. B. Mapagmahal na mga anak. C. Nagmamalasakit sa mga matatanda. D. Masayang pamilya. At titik E. Tumutulong sa mga nangangailangan. Unang bilang, ano ang ipinapakita ng nasa larawan? Ito ay titik B. Mapagmahal na mga anak. Ikalawa, ano ang ipinapakita ng nasa larawan? Titik C. Nagmamalasakit sa mga matatanda. Ikatlo, ito ay pagdamay sa oras ng kagipitan. Ikaapat, ano ang ipinapakita ng nasa larawan? Ito ay tumutulong sa mga nangangailangan. At ikalima, masayang pamilya. Isa-isip, punan ang bawat patlang, piliin ang tamang sagot sa kahon. Laging tandaan na ang mabuting pakikitungo sa kapwa ay napakahalaga. Narito ang pagpipilian. Makipagtulungan, nagmamahalan, pakikipag-ugnayan. Ito ang ating pupunan. Tulad sa isang pamilya, dapat ang bawat kasapi ay nagmamahalan at iginagalang ang bawat isa upang maging masaya, maayos at tahimik ang pamumuhay. Paglabas ng bahay, matutong makisalamuha at magpakita ng kabutihang loob sa ibang pamilya. Dapat magmalasakit at makipagtulungan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ang mabuting pakikipag-ugnayan ay magdudulot ng matatag na relasyon sa komunidad. Ito ay makatutulong sa pagkakaroon ng payapang komunidad at pag-unlad ng bayan. Lagi ninyong tatandaan ito, mga bata. Napakahalaga ng ating pagmamahalan, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa ating kapwa. Isagawa. Iguhit ang masayang mukha sa patlang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng magandang ugnayan ng pamilya sa ibang pamilya at malungkot naman kung hindi. Unang bilang. Ang pamilya mo ay laging handa sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ito ba ay magandang pakikipag-ugnayan sa ibang pamilya? Tama, kaya ang ilalagay natin ay masayang mukha. Ikalawa, inaaway ng mag-anak ang pulubing na mamalimos. Tama ba ito? Mali, kaya ang ilalagay natin ay malungkot na mukha. Ikatlo, tumutulong ang pamilya mo sa paglilinis ng barangay. Ito ay masayang mukha dahil marunong tayong tumulong sa iba.
Ika-4, sumisimangot kapag hindi nabili ng nanay mo ang laruang pinakagusto mo. Tama ba ito o hindi? Mali. Dahil kung talagang may kakayanan ang ating magulang, kahit hindi natin sabihin, ibibigay nila sa atin. At ika-5, tinatawanan mo ang kapitbahay mo dahil maliit lamang ang kanilang bahay. Ito ba ay tama o mali? Mali. Hindi magandang pintasan natin ang ating mga kapitbahay. Tayahin. Puna ng tamang patinig ang mga sumusunod na patlang upang makabuo ng mga halimbawa ng magagandang ugnayan sa pamilya at ibang pamilya batay sa mga larawan. Unang larawan, ano kaya ang tinutukoy nito? Buuin natin ang parirala. Ito ay pakikipaglaro sa mga bata. Sunod, ano kaya ang tinutukoy dito? Basahin natin, pagbisita sa kapitbahay na may sakit. Sunod, ano ang ipinapakita ng larawan? Basahin natin, pagtanggap sa payo ng ina. Sunod na larawan, ano kaya ang ipinapahiwatig nito? Ito ay paghingi ng tawad sa maling nagawa sa kapatid. Karagdagang gawain. Sumulat ng isang halimbawa ng mabuting ugnayan ng pamilya mo at ng kapitbahay mo. Isulat kung bakit mahalagang magkaroon ng mabuting ugnayan sa iba't ibang pamilya. Isusulat ninyo sa taas ang magandang ugnayan sa pamilya mo at sa pamilya ng kapitbahay. Number 1, isusulat ninyo yung magandang ugnayan. Ano ba yung mga magagandang ugnayan? Isipin nyo